Isang magandang Sabadong araw ang aking bati sa inyo, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapitbahay dito po sa ating napakagandang lugar na Little Baguio. Good morning to all. Nawa dadatnan kayo ng boses na ito na malusog, malakas at ready para sa araw na ito. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Cyril Ganancial sa Conception Bible Baptist Church. Magdadala uli sa atin sa paanan ng Diyos at ating hingin ang kanyang favor, ang kanyang protection muli. Kasi yan po ang pangangailangan natin araw-araw. Hindi dapat ay makalimot. Mayroon nga akong mensahe, what this pandemic do to you? Does it give you realization? Or wala lang? Maraming mga tao parang wala lang, nagpapaalaala na si God. Opo, dapat mayroong something kang natutuhan dito. At ito po'y napakahalaga na hindi lamang tayo magiging maingat, hindi lamang tayo magiging laging alerto, but kinakailangan we are learning. Ako, ang dami kong natutuhan sa pandemyang ito and keep on learning pa. At isa sa natutuhan ko po ay kailangan maging disiplinado kung tao ka. You ought to learn. Isang learning po na napakalaga, dapat disiplinado ka. Opo. Marami ang nahahawaan dahil careless. Walang disiplina sa sarili. Ayaw mag-adjust, kumbaga. So, muli hingin natin ang ating patnubay because yan po ay manggagaling sa kamay ng Diyos. Para sa ating spiritual food at saka nourishment today, muli dadalhin ko kayo sa characteristic na pag-aralan na po natin na kung ano ang reward ng isang mabuting spiritual leader. Sabi doon, worthy of double honor. Sabi doon, esteem them very highly for their work's sake. At isang karakteristik pa niya, dapat mayroon siyang magandang patutuo sa labas. At sinabi ko nga at sinare ko nga sa inyo how am I so grateful for what my church, what CBBC are doing in favor paano nila tinitake good care ako bilang isang lingkod ng Diyos. Ngayon ay nais ko rin pong dalhin kayo dito dahil mahalaga ito. How do you treat, how do you handle people? Mahalaga po ito. Ito ay charge din. Kaya po sa amin na mga lingkod ng Diyos ay may guidelines talaga. At ang guidelines ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi siya ang tumawag, siya ang nagbigay ng pamantayan, siya din ang nagbibigay ng guidelines. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 muli, and verse number 19, 20, and 22. Sabi diyan, I charge thee before God, yan, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preparing one before another.
doing nothing by partiality. Lay hands suddenly on no man, neither be partakers of others' man's sin. Keep thyself pure. Ito yung charge, ito pong pasabi sa amin when we deal with people. At sabi diyan, pag kayo ay makipag-deal or usap at make an agreement to people or choosing leaders under your care, under your ministry, under the trusted responsibilities. Talagang mahigpit na pinagpili ng Panginoong Yesus. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels. Tatlo po yung talagang basis. Ang Diyos Ama, ang Panginoong Yesus at mga anghel. That thou observe these things without preparing before another, doing nothing by partiality. Ito po'y mahalaga. Pag ika'y pipili ng mga manggagawa kasama mo, tatandaan mo ito. Talagang God the Father is the witness, God the Son is the witness, and the angels is the witness. Ang sabi niya, huwag kang ipili by partiality. Ibig sabihin, pag pumili ka, huwag kang pipili dahil pabor sa iyo. Karamihan, ganoon ang ginagawa. Pipiliin kita pag okay ka sa akin, pag mabait ka sa akin, pag masunurin ka sa akin, pag agree ka sa akin. Pero pag ikay magdi-disagree, hindi kita pipiliin. No. Sabi niya, huwag kang pipili ng manggagawa na may favoritism ka. Yan. Doing nothing by partiality. Kaya talagang ang Panginoon ay talagang napaka-higpit na siya mismo naglagay ng pamantayan. Siguro tomorrow ipapakita ko sa isi-share ko sa inyo what are God's qualification when it comes to choosing leaders or workers. Dahil mahalaga po ito. At ang Diyos may pamantayan na napaganda. Pero unang-una, pag ikay ang boss, pag ikay ang leader, hindi ka dapat magiging partial sa iyong mga pagdidesisyon. Hindi ka dapat may favoritism. Hindi ka dapat magbigay ng pabor dahil malapit sa iyo, kamag-anak mo, ka-kosa mo, ka-ibigan mo. Hindi ganun sa Panginoon. Talagang imimit mo yung standard ni God. Ang standard ni God ay mahalaga. Kaya nga doon sabi, kailangan proven and tested yung tao. Kasi number one, ang naglagay sa iyo sa iyong kalagayan ay ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nag-choose. Pag ikay pipili, nakabase din sa standard ni God. Kaya in dealing with people, walang partial po dyan, walang po dyang favoritism. Hindi po mo kamag-anak mo, i-absuelto mo pag may nagkamali. Kung mo malapit sa'yo, ganyan problema ng mga leadership Pag kamag-anak, okay, nasa pwesto. Hindi. Pag malapit sa pinakapuno. Kaya ako bilib tayo sa presidente natin yung mga inelect niyang mga corrupt na patunayan may corruption, na patunayan makiling sa kasamaan, talagang tinatanggal.
Ganun ang prinsipyong tama. Pag tama, tama. Sa tama lang. Kasama tayo sa tama. Kasama tayo sa mabuti. Pero kahit kasama kita pag gumawa ka ng hindi tama, pananagutan mo yan. Una, sa batas ng Diyos. Pangalawa, sa batas ng tao. Ganun po yung good leadership kasi. Sabi nga ng kasabihan sa Proverbs, alisin mo ang dross sa bakal para ito ay hindi magiging marupok. Kaya alisin mo yung kalawang sa bakal. The same also, sabi niya, remove the wicked before a king, and his rulership will be good. Ganun po ang Panginoon. Pag mag-rule ka, kinakailangan talaga matuwid na pag-rule. Wala kang sisinuhin. Kahit malapit pa yan sa iyo, pag yan ay hindi gumawa ng tama at mayroon niyang ginawang hindi mabuti, alisin mo yan dahil makakasira sa iyo yan. Yan ang sinasabi ko dito sa simbahang ito at sa aking leadership. Una po, mahigpit ako. Kung ako'y mahigpit sa aking mga members o sa mga parishioners ko, mas mahigpit ako sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na sa pamilya ko. Kaya yan ang lagi kong pasabi sa mga anak ko, huwag kayong magloko. Ayusin niyo mga buhay niyo. Modelo tayo. Ihemplo tayo. Pag nagloko kayo, pag nagsinira ninyo ang pamantayan ng Diyos, kahit na kayo ay aking mga pamilya, aalisan ko kayo ng responsibilities because sinisira mo ang leadership na inilalagay ng Diyos na matuwid. Always ganun. Bakit po? Dahil ang leadership na tuwid ang pamamalakad. Sabi nga, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked bear it rule, the people mourn. Ayan. Pag ang masama na nasa pwesto at nag-rule dyan, ang mga tao naghihinagpis at umiiyak. Pero pag ang matuwid ang siyang namumuno, the people rejoice. Masaya ang mga tao sa paligid. Okay? Alam po natin na ang tamang leadership will have always an opposition. Hindi po naalis yan kasi may mga tao talaga na gusto nila sila mag-rule kahit mali. Kahit mali ang buhay, basta't mag-rule. Kasi karamihan ng rulership, pera-pera lang eh. Karamihan ng rulership ay personal. At ang pakinabang. Kaya pasalamat tayo sa presidente natin na talagang hindi ang focus niya ay sarili niya lang. Hindi ang focus niya ay pangkalahatan buong bansa. Yun dapat talaga ang leadership. Sa leadership na tama, pag mali sa harapan ng Diyos, mali yan. Regardless kung sino pang tao dyan. Ngayon, kanilang sinusuri, yung mga DSWD,
Oh, yung mga pagbibigay ng mga amelioration. Oh, paano naman? Investigasyon dito, investigasyon doon. Kasi mismo yung mga namumuno, nagpapalakad, hindi maayos eh. So sinusuri. Kaya sa totoo lang, kaya nagiging gulo ang pamamaraan kasi mismo ang tao oftentimes na napapagkatiwalaan ay talagang hindi nagmamanage ng mabuti. Kaya nga sa isang spiritual leader, ang sabi a good steward ka. Mabuti kang katiwala. Pag pinagtiwalaan ka, ay huwag mong sasirain. Oftentimes, pag nandyan na yung trust, na pagkatiwalaan ng pera, na iba na ang ugali pa naman ng Pilipino. Pag may pera ganyan, ang isip ka agad, di kupitan. Kupit dito, kupit doon. Ang tawag talaga yan, korupsyon. So, naalala ko nung minsan nagkuhan dito, nagsishare ako dito sa inyo na, karamihan yung mga nagre-reklamo, yung mga hindi nakatanggap, isyu ganito, isyu ganyan. So, sa totoo lang, yung mga tumanggap, may corruption din. Yung mga namimigay, nagpo-corrupt din. Eh, ano nang mangyayari sa bansa natin? Opo. Kaya dapat talaga yan, individual accountability. Pag ikaw leader, pinagtiwalaan, accountable ka sa Diyos, una. Kaya siguraduhin mo, pamamalakad mo, tama. Don't you ever think na ikay maka-escape pag may mali kang ginawa. Sa harapan ng Diyos, transparent lahat yan. Pwede mong i-deny, at sa batas ng tao, hindi ka malitis. Pero sa batas ng Diyos, hindi ka po pwede kasi sa batas ng Diyos, sa Biblia. Oo. At pag doon sa judgment seat, hindi sa korte ha. Sa batas ng tao, dadalhin ka sa korte. Pero sa batas ng Diyos, tatayo ka. Hindi sa korte. Saan? Sa trono. Okay? In the judgment. At doon, wala kang ligtas because ang Diyos ang magpapakita sa iyo ng lahat ng iyong mga tinago, ng iyong mga sikreto. It will be revealed all. Ano man ang ginawa mo sa buhay na ito, in secret man. Kaya sabi niyo, God will bring everyone into judgment. Basahin ko po ito, ang sabi, Ecclesiastes yan, chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Dito po nakasaad na once na ang Panginoon, kaya sinasabihan na walang partiality, walang favoritism sa isang maglilingkod ng mabuti at maayos. Bakit? Because sabi ng Panginoon mismo sa kanyang aklat, ito po, ito'y conclusion na, at dito ako magtatapos. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse number 13 and 14. Ito po sa kwanito sa trono ng Diyos, sa judgment ni God ito Ito hindi sa korte ng tao. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ayun. Kaya sabi niya, matakot ka sa Diyos.
Kaya ang unang takot talaga, hindi takot sa tao. Pag ikay nag-perform, ang unang katakutan mo, when you do things, ay ang unang katakutan mo, hindi tao. Katakutan mo ang Diyos. Una. Bakit? Magbibigay ka sa Kanya ng sulit. Fear God. Keep His commandments. Why? For this is the whole duty of man. Kaya anuman ang line of responsibilities mo, ang honesty ibibigay mo, hindi sa boss mo dito sa lupa. Ang honesty na ginagawa mo, ilagay mo yan sa Diyos. Bakit po? Haharap ka sa Diyos eh. Hindi ka lang haharap sa tao dito pag nahuli ka. No. Haharap ka sa Diyos sa anumang ginawa mo sa buhay mo sa lupang ko. At ang sabi niyan, for God will bring every work into judgment. Whether it be good or whether it be evil, even sekreto pa. Good or bad man yan, ipagbibigay sulit ng tao yan. Kaya napakahalaga na tayo habang namumuhay dito sa lupa, ang boss mo, hindi tao. Sabi nung kanyan, may kasabihan tayo yan, kayo ang aking boss. Sa akin hindi. Ang Diyos ang aking boss, hindi tao. Sa tao, pwede ka magsinungaling eh. Pero sa Diyos, hindi. Kaya aayusin mo ang pamamalakad mo, aayusin mo ang buhay mo. Because at the end of this life, lahat tayo, walang exempted. Everyone will what? Everyone will face God. Yan. Everyone, sabi niyan, let us hear the conclusion of every life. Sabi niya, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Ganun ang Diyos. Lahat ng ginawa mo sa buhay na ito, ihaharap mo sa Kanya. At tandaan nyo, walang maka-escape dyan. Bakit? After death, sabi nga ng Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Nang ibig sabihin, at the end of this physical life, mayroong sunod pang buhay. Hindi po after death, no more. Hindi. Nakasaad na yan eh. At after death, mayroong haharapin kang judgment. Doon sa judgment ni God, hindi sa korte. Doon sa trono, ipagbibigay sulit mo lahat ng ginawa mo dito sa lupa. Anong ginawa mo sa buhay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Yan ba'y ginamit mo sa Kanya o ginamit mo lang sa sarili mo? Yan ba'y ginamit mo lang para sa pakinabangan mo? O yan ba'y ginamit mo para ang ibang tao ay mapagpala at maging blessing ang buhay na yan sa iba? So that is always. At ang ating Diyos fair. At doon sa judgment ni God, sa kanyang judgment seat, sa kanyang trono, hindi ka pwedeng mag-plead doon. Hindi ka po pwedeng sabi nga eh, ito, hindi ka pwedeng pwede bang magpiyansa, Lord? Pwede bang mag-bail, God? Hindi ho. Because hindi po yun korte. Yun ay judgment through penalty yun. Kaya po ay nakakatakot. Pero
at pag alam mo na ang buhay mo agpang, angkop sa pamantayan ng Panginoon, ay hindi ka matakot. Doon po may reward and losing of reward. Yun yan. Kaya kami na mga spiritual leader, malaki panagutan po namin. Nakasaad yan eh. Na sa aming leadership, pag marami kaming nalinlang na tao, pinaniwala namin. Pero yung pala, naniwala sila sa amin, pero yung pala, ang aming tinuro sa kanila, mali. Ang aming paggabay sa kanila, hindi palapit sa Diyos. Mas malaki po ang panagutan namin. Kasi nakasulat yan, Matthew chapter 23, sabi ng Panginoon, "Woe unto you, Pharisees, hypocrites! You lay heavy burdens to people, pero hindi nyo kayang gawin sa sarili nyo." Yun po yung mga religious leaders sa time ng Panginoon. Sabi niya, mas marami kayong dinala sa impyerno ng mga tao kaysa sa akin. You will have greater condemnation. Nako. Kaya po, ganun kabagsik ang standard ni God. Kaya sa amin, dahil na-charge kami na, hey, you are commanded to make sure that you do right in the sight of God. You should not do things by partiality. Sa leadership mo, hindi dapat you tolerate sin, hindi dapat na ikaw ay may favoritism, hindi dapat. Pag yan ay gagawin mo, mananagot ka kay God. Kaya po kami ay guarded and guided by the Scripture when our leadership are presented. Dahil hindi po basta-basta. Kaya napaka-importante, sabi ko nga lagi, na ang isang leader kailanman hindi magkukurap. Pag siya po ay magli-lead by example. Pag siya po ay may isang salitang tao, mayroon siyang word of honor, pag kanyang sinabi, talagang gagawin niya. Yan ang leadership. Leader na kung saan tama ang ginagawa niya sa harapan ng Diyos. Kahit na ang mga oposisyon ay iakusahan pa siya ng ano paman. Kahit na islander pa na mga balita siya, basta't gagawa siya ng tama. Ganon yan eh. Tomorrow, dadagdagan po natin. But good leadership has a role model example. Na hindi siya pwedeng magiging corrupt, hindi siya pwedeng magiging favoritism, hindi siya pwedeng magiging partial, or hindi siya pwedeng magkarakaraka sa kanyang mga desisyon. Dahil pag siya'y nagkamali, mas malaki ang kanyang panagutan. Opo. Kaya napakaganda ang intensyon ng Diyos sa leadership ay puro dalisay na pamamalakad, tuwid na pamamalakad. It may not be pleasing to all. It may not make all happy. Pero basta't pinaka-importante, tama sa harapan ng Diyos. Sa akin nga, sabi ko dito sa mga membro ko, sa aking leadership, sa buhay ko, as I modeled it, bago ko ituturo sa inyo, ang audience ko isa lang. Hindi kayo. Ang audience ko ay isa lang. Si God lang. Pag si God ay napatuwa ko, I don't care kung anong sabihin ng ibang tao. Pag si God na please ko, I don't care kung anong sabihin ng kapwa ko manggagawa, kapwa pastor, kapwa misyonaryo.
mga tao sa paligid. Once na si God ay fulfilled and satisfied of what I do, at napatuwa ko ang Panginoon, doon ako fulfilled. Pero of course, sabi ko, titingnan nyo ang buhay ko bilang mga tinuturuan ko. Kasi doon yung mababase kung ang sinasabi ko at ang aking tinuturo ay totoo. Doon naman ninyo kikilatisin at gawin ang inyong pamantayan. If I follow Christ, if I please Christ, then follow me. Eh, lagi kong sinasabi sa mga parishioner ko, kapag nagturo na ako, labag, salungat sa salita ng Diyos, huwag niyo akong sundin. Dahil yun ay hindi tama. So, principles po yan ng salita ng Diyos na ang isang leader hindi dapat corrupt, wala dapat partiality, wala dapat favoritism. Opo. Kung nandyan man naka-posisyon ang kanyang pamilya as they ought to be a role model, an example. At pag mayroong isa dyan na hindi gumawa ng tuwid at nagiging stumbling block siya sa tamang leadership kasi may ginawa siyang kamalian, dapat kan may disiplina. Hindi tinutolerate. Dahil Diyos ang iyong makakalaban pag iyong binayulate ang kanyang rules, ang kanyang standard. Pagpalain tayo ng Diyos sa umagang ito. No favoritism, no partiality. Yun ang sabi ng Bible. Para sa isang leader na namamalakad at namamahala. Amang banal na kilang Diyos sa umagang ito muli, kami nagpapasalamat sa inyong mga salita na napakaliwanag. At muli, Lord, dadalhin ko ang mga pamilya na dito nakatira, nakareside sa lugar ng Little. Ang aking mga butihing, mga kapitbahay, o Diyos, every families that we have needs your help today. Unang-una, kailangan namin, Panginoon, ang inyong security. Kaya ang una naming hilingin para sa lahat ng tahanan na nandito sa Little Baguio, Lord, ay ang aming proteksyon mula sa pandemya, mula sa sakit, mula sa COVID-19. Panginoong Diyos, protektahan niyo po kami dito na hindi kami mahawaan. Pangalawa naming hinihiling, Lord, para sa bawat tahanan ng pamilya dito po sa Little Baguio, ay Panginoon ang inyong provision sa araw na ito. Ang aming pangangailangan ay physical sa physical. Lord God, provide the food in our tables. Dalangin namin, i-sustain ninyo ang aming pangangailangan physically. Of course, ang inyong good health, hinihingi namin sa inyo, Panginoon. Pagkaloob niyo po. Ang aming material na pangangailangan. Lord, may mga nagtatrabaho today. Maybe some of them, because ito'y weekend, will be coming home from their job. Lord, I pray na i-secure niyo po ang mga pamilya na walang pag-uwi, may dala-dalang virus. Hinihiling din po namin, O Panginoon, na inyong pagpalain ang aming mga kabuhayan. Anumang ang sources of income ng bawat pamilya, dalangin namin, O Panginoon, na ito'y magiging mabuting source. Bigyan ninyo, Panginoon, ng karagdagang pag-unlad ang aming mga pamumuhay at aming mga kabuhayan. And Lord, give us that peace in our home
that sweet relationship in our families. Dahil ito po ay kailangan, wala nang isang pinaka-fulfilling sa buhay ng isang part of the family pag ang kanyang tahanan ay hindi magulo, kundi ang relasyon ay napakalusog, napakaganda. Hindi lang kami malusog physically, but mayroon kaming kalusugan sa relasyon sa isa't isa. Ipagkaloob niyo ang kapayapaan, sweet fellowship in our families, at i-bless ninyo, Panginoon, ang bawat isa. Tulungan ninyo na i-recognize namin na kung wala kayo bilang head, katulad ng karamihang nakasulat sa mga pintuan, God is the head of this house or is the head of this family. Sana yan po ay i-recognize ng bawat part of the family today. I-bless nyo rin ang aming mga frontliners, ang aming kapulisan, ang aming mga LGUs, ang aming mga kasundaluhan, at ang aming mga doctors and nurses, Lord, that are continually protecting and fighting for us. Oh God, I pray na nawa, Lord, ang aming mga inventors, mga scientists namin, nawa makadiscover na sila ng vaccine at makaproduce ng bakuna para makatulong po sa amin. Iniklaim namin na kayo ang Diyos na may pakana at mayroong gawa higit sa aming magagawa. Kaya kami ay manangan today sa inyo, mag-cleave kami sa inyo. Kayo ang aming yakapin, kayo ang aming panaligan, kayo ang aming panghawakan. At nangako kayo that blessed is the man whose God is the Lord, whose trust and hope is in the living God. That is who we are today. So Lord, we desire, our security is in your hand. It is in your protection. So bless all the families, bless our town, bless our province, protect us from all of these evils, and we claim that today will be another day of success and victory. By your help, and by your care, we always do our job peacefully. Reclaim namin ito inyong gagawin in Jesus' name. Amen. Amen.